greatest temptation nyo, isipin nyo yan, whether you fell into it or not. Alright? You overcome by the Word of God and by the blood of Jesus Christ. We overcome by the Word of God. Kung anong alam mo sa salita ng Diyos. At ang katotohanan na lahat ng sala natin, hinugasan na ng dugo ni Kristo Jesus. Amen? With 1 Corinthians chapter 10, and we are learning. Amen po ba? May natututunan tayo, marami tayong natututunan. And this is entitled today, New Covenant Believers. Sabihin natin lahat, New Covenant Believers. Ayan, makikita natin ngayon ang benefit of being a New Covenant Believer. Sabihin nga natin, I'm a New Covenant Believer. Amen. Now, 1 Corinthians 10, as we have learned, ay isang liham po ito, no? And Paul is guiding the church in Corinth. And it is a congregational letter, meaning to say, it is meant to be read to the church. Kailangan naririnig ng church. At tayo po ay nakikibasa ng liham nila. And it addresses their issues and general situation in their church. At habang nakikibasa tayo, ay may natututunan din tayo. Para bagang si Paul na rin ang i-instruct sa atin about some matters in the church. No? So, tayo po ay may matututunan palagi every time we read the epistle or the letters of Paul to the different churches. Okay? So habang kinokorek sila ni Paul sa kanilang mga behavior, tayo naman, we learn to live in our identity in Christ. No? We will use the New Covenant lens para po intindihin ang mga bagay-bagay. So tandaan po natin, we New Covenant believers, we are reminded that we are already sanctified. Sabihin nga natin, I am sanctified. And we are also secure in Christ. Sabi mo, I am secure in Christ. Wala na pong makakapagbago ng ating stand sa ating Panginoon. Yung position natin, it cannot be changed anymore. No? Maski ano pang gawin mo, hindi na magbabago yan. Because our security is in Christ Jesus. Jesus already made us righteous. Okay? And we just need to learn that we are the finished work of the Lord Jesus Christ. Sabi mo nga, I am the finished work of the Lord. Okay, so finish na. Wala na pong pwede idagdag dyan. Parang obra maestra, no? Pag ang obra tapos na, wala na dapat idagdag dyan. So ganun din po tayo. Tayo po ang finished work, ang obra ng Panginoon. And so wala na pong mababawas at madadagdag dyan, no? So all we need to do now is to learn how to live, no? How to live from who we are in Christ by the Spirit and not by the law, no? So, today po, we have a 3-point grace message, and it comes from 1 Corinthians chapter 10, 6 to 13. Basahin ko po sa inyo. It says here, now these things, itong mga bagay na to, yung mga na-learn natin 2 weeks ago, became our examples. Sabihin natin lahat, examples. For what? Ano po ang intention? To the intent or for the purpose that we should not lust after evil things as they also lusted. So, yung mga Israelites po ay may mga ginawa na hindi maganda, no? And dapat matuto na lang tayo sa kanilang example. We learned 2 weeks ago that they were out of slavery from Egypt. Dinala po sila ng Panginoon sa wilderness. And then, nakita po nila ang paghawi ng dagat. The Red Sea parted. They walked on dry land. They saw all these miracles. Pillar of cloud in the morning, para po sila ay may umbrella. At pag sa gabi naman po ay may pillar of fire, para hindi sila ginawin sa disyerto. And then pag sila ay nagugutom, meron pong pagkain, may manna bread. And then pag nauuhaw naman po sila ay nakakainom ng tubig na masarap.
And then, ano pa? They saw all these things and they know na may promised land na po para sa kanila. Pero ang karamihan sa kanila hindi nakapasok. Bakit? Kasi hindi sila naniwala. No? Ang nakapasok lang po si Caleb at saka si Joshua and the Joshua generation. So, bakit sila hindi nakapasok? Dahil hindi sila nanampalataya, hindi sila naniwala. So, matuto na tayo sa kanilang experience. Huwag yung ikaw pa ang dadaan sa ganon, no? God wants us to learn from others' mistake. Hindi na yung mistake natin, kundi sa mistake ng ibang tao. So, yun po ang mga ginawa nila, and some of the sins that they committed was lusting after evil things, no? So, that's one. Lust after evil things as they also lusted. And number 2, do not become idolaters as were some of them. So nag-idol worship po sila. Kinuha nila lahat ng ginto na nakuha nila sa Egypt. And then they made it into a golden bull, no? A cow or a calf. At yun po ay sinamba nila. Ang sabi pa dito, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Ano ibig sabihin nun? Abay, sinama na nila sa kanilang lifestyle. It became their lifestyle. Kumbaga, pag kumakain, iinom, kasama na rin po ang pagsamba. No? Idolatry ang pinasok po nila. And then, sabi dito, nor let us commit sexual immorality. Ito po yung pangatlo pa na kanilang ginawa. Matuto na tayo sa kanilang pagkakamali. Bakit? Ang sabi dito, as some of them did. And look at the effect. Look how grave their sins were. And in one day, 23,000 fell. Ibig sabihin, 23,000 po ang namatay. Bakit? Dahil sa committing of sexual immorality. That is showing us how grave, na hindi mabuti, na masama po ang sexual immorality. Matuto na tayo sa kanila. Ganyan po ang kabayaran yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat sila ay nagbayad. Hindi po tama na tayo po ay pumasok pa sa ganitong kamalian, gayong alam na natin na ganun po kagrabe, kagrave, at kasama ang kasalanan na ito. Okay? And then, sabi pa dito, nor let us tempt Christ. Sinubukan ng Panginoon as some of them also tempted. And look at this, look at the effect, and were destroyed by the serpents. So, yung mga tinesting ang Panginoon, o Panginoon, kung talagang ikaw ay tumutulong sa amin, gawin mo to. So, maybe some of them tempted Christ. Alright, this is the Old Testament, and yet Christ was in existence already. Ang sabi dito, were destroyed by serpents. Please, let us learn from their examples. Huwag nating subukan ng Diyos. Okay? And then, sabi pa dito, nor complain. Sabi natin lahat, complain. We think of complaining as very minimal. Okay lang naman siguro magreklamo. Okay lang yun, magreklamo ako sa Diyos. Lord, ba't naman ganito? Pero look at this. Some of them also complained, and look at how grave it is, were destroyed by the destroyer. Are you seeing the effects? We're talking about the old covenant, and the effect of their sin is either 23,000 fell, people were destroyed, all right? Destroyed by serpents, and destroyed by the destroyer. So nakikita natin as is. In reality, that is the effect of sin. How grave it is, how wrong it is, nakamatayan po ang kabayaran sa kasalanan. Okay? But, praise be to God, lahat po yan is under the old covenant. But we are under the new covenant that speaks of better promises. Under the new covenant, totoo po in the old covenant, ang kabayaran ng kasalanan ay totoo rin po yan sa New Covenant. Kaya lang sa atin po, may nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya hindi mo na babayaran. That's the benefit of being under the New Covenant. Come on, bless the Lord! Otherwise, kung wala ka sa New Covenant, nako, hindi na natin alam kung asan tayo ngayon.
Amen? May kabayaran talaga ang kasalanan. At nakita natin as proof, as their example, lahat sila nag-commit ng mga kasamaan, lahat namatay dahil doon. Okay? That is the truth under the old covenant, under the covenant of law. But we are not under the covenant of law. We are under the new covenant of grace paid by the blood of Jesus Christ. Come on, bless the Lord. Salamat aming Panginoon. Salamat sa pagbabayad mo ng aming sala. Salamat sa kamatayan dahil hindi na kami kailangang mamatay dahil sa aming sala. Amen? Can you just imagine, pag namatay isang tao, sabi mo, ayan, kasi nagkasala yan. Totoo yun sa old covenant. Pero sa new covenant, which we are under, we are not paying with death. Jesus paid them all. Amen? Come on, bless the Lord. Salamat aming Diyos. Praise God. So, ituloy po natin. Ang sabi po dito, now all these things, ito mga binabanggit, all these things happened to them. Bakit? As examples. And they were written. Kaya po yan nakasulat sa Bible. Kaya po sinulat ni Paul. They were written for our admonition. For our instruction. Na ano? Na masama ang sexual immorality. Na hindi yan light. Na ang idolatry ay hindi tama. Lusting for evil is not good. Sino dito ang maglalust sa evil, tapos tingin nyo gaganda buhay nyo? Lusting, wanting, desiring evil things, tingin nyo gaganda buhay nyo? Of course not. Yung magpapatuloy ka sa sexual immorality at tingin mo, ay gaganda ang pamilya ko. Aba, niloloko mo ang sarili mo. Tama po ba yun? You know, and then complaining and complaining, you think you'll have a good life? Of course not. Be thankful instead of being complaining. All right? Idolatry, how could serving other gods make your life complete? Of course, these are all wrong. And it will lead you to destruction. So sinasabi na sa atin, itong mga bagay na to, nangyari sa kanila as examples. And they were written for our admonition. Para alam natin, grabe yung mga kasalanan na yon, hindi yun mild. It's so sad that today, you know, in families, sexual immorality is not being taught as something wrong. And that's why even youth right now, you know, they try because they think it's okay. Basta pag na-in love, pwede na. Mali po. Ako na nagsasabi sa inyo, mga kabataan, hindi dapat nagkakaroon ng sexual relationship if you are not married. Amen? Mga kabataan, sex is not for you if you're not married. And if you're married, it should be only to your spouse. Amen? At pag kayo'y married na, only to your spouse. Amen? Alright. So, pinapakita po sa atin ang graveness or gravity of sexual immorality. 23,000 fell. So, it's not light. And we should not take it lightly. Matuto na po tayo sa example nila, kamatayan talaga ang kabayaran nun. Mabuti na lang tayo in the new covenant, may nagbayad na. Now that does not mean I encourage you to sin. I'm simply telling you, may nagbayad para sa ating mga sala. Magpasalamat tayo sa ating Diyos. Hindi ibig sabihin, sige magpatuloy ka dyan, anyway, bayad na naman. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, salamat aming Diyos sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya para sa amin. Ikaw ang kumuha ng aming kamatayan. But still, sexual immorality is still wrong. Are we getting this? It doesn't mean okay na. It means may nagbayad na pasasalamat sa ating Diyos. Amen? So we should see it this way, the way the Bible teaches us. It is written for our admonition. And then describe pa, sino itong mga tao na to? Upon whom the ends of the ages have come. Do you think the ends of the ages have come? Yes, we're in the end times. Amen po ba? Andiyan na lahat po ang signs. Kaya ito'y paating reminder from the Lord that we should continue to walk in righteousness. Habang palapit ng palapit ang pagdating niya, tayo po ay dapat handa na at tayo po ay lumalakad sa katuwiran na binigay niya na sa atin. Amen po ba? Katuwiran ang binigay niya. Holiness, let's walk in it. Amen? So, these are the things that we should learn from. Huwag po nating sayangin ang sinulat po para sa atin. Ito po ay instruction for us so that we can live a good life. It's a good life.
If you continue in sexual immorality, you'll destroy your life. If you'll continue in idolatry, ang ina-idolize mo na yung sasakyan mo, ang ina-idolize mo na kung sino man dyan, it will destroy your life. So the Lord is teaching us all this so that we can have the good life that He has prepared for us. Amen? Hindi naman ito para sa Kanya, para sa atin po ito. So sabi po dito, therefore, look at this, let him who thinks he stands. Nakatayo ka ba? Strong ka ba? Take heed. Makinig pa rin. Bakit? Lest he fall. Okay? So, ibig sabihin, maski malakas ka na, right? Walang exempted sa temptation. Lahat sinusubukan ng kaaway. Kaya mo sabihin, kaya ko yan. Malakas ako eh. Hindi ako kaya niyan. Kaya ko yan. Okay? Well, your confidence may be in yourself. So, ang sabi dito, therefore, let him who thinks he stands. Nakatayo ka na ba? Oh, good. Take heed pa rin. Makinig ka pa rin, lest you fall. Bakit? No temptation has overtaken you except such as is common to man. Can we have the next one, please? Yan. No temptation has overtaken you except such as is common to man. So, ibig to say, ang temptation po, common yan. Yung temptation mo, pwedeng temptation ko rin. Depende na lang yan sa panahon, sa edad, dumadating po ang temptation, no? Lahat po tinetempt. So, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God, ito pinaka-importante, sabihin natin lahat, but God is faithful. Salamat sa katapatan ng Diyos. Bakit? Who will not allow you to be tempted beyond what you are able. So meaning to say, mga temptation po natin, we are able. We are able to overcome it. Kaya natin hindian yan. Otherwise, hindi papayagan ng Diyos na tayo po'y dumaan dyan. Okay? Bakit pa faithful ang Diyos? Kasi sabi dito, but with the temptation will also make the way of escape. So ang Diyos mismo ang magbibigay ng daan para ikaw ay makatakas sa mga temptation, that you may be able to bear it. So meaning to say, hindi siya ang may bigay ng temptation, pero siya ang may bigay ng way out. It is not true that God tempts you. No, He does not. And I'll give you scriptures to prove that. God does not tempt you. He does not test you. He does not try you. God gives you the way out of temptation. Yun po ang malinaw na kasulat sa salita ng Diyos. Okay? So that is our passage of Scripture. And we're going to learn 3 things. Just 3 things today. Point number one is, learn from Israel's story without fear. Sinulat yan para sa atin, para matuto ka na, para wag ka nang dumaan sa pinagdaanan nila. At dapat wala kang takot. No? Bakit dapat walang takot? Because we are under grace, we are not under the law. Under the law, pagbabayaran mo lahat ng sala mo. But under grace, may nagbayad na ng sala nating lahat. Purihin ang ating Diyos. Come on, bless the Lord! Kaya habang nakikinig kayo, dapat huwag kayong matakot. Nangyari sa kanila yon. Under the law sila under grace tayo. Ibang usapan to. We belong to the new covenant. We are new covenant believers. Therefore, it speaks of better promises. Ano yung better promise? Na maski magkasala ka, hindi ka magbabayad ng kamatayan. The destroyer will not destroy you. You will not be cursed. Why? Because Jesus was cursed for you. Why? Because Jesus paid the price for you. Why? Because Jesus died for you. Amen? Yun po ang kagandahan ng New Covenant. And we are in the New Covenant because we believe in the Lord Jesus Christ. Bagong kontrata to. Pag may bago ng kontrata, yung luma hindi mo na gagamitin. Tama? Napakasimple po nun. Huwag nyo nang pansinin yung lumang kontrata. Dito tayo sa bagong kontrata. And this new contract speaks of better promises. Kaya under the law, they really had to pay. At yun po talaga ang halaga na babayaran ng isang tao nagkakasala, kamatayan. Nag-idolatry ka, nag-lust ka after evil things, sexual immorality, 23,000 fell dead.
Nagreklamo, destroyed by the destroyer. Tempted Christ, sinubukan ng Diyos, ano nangyari? Namatay din. They were destroyed by serpents. So yun po talaga ang karampatan na kabayaran sa mga pagkakasala. But praise God, Jesus Christ took it all for us. Thank you, Lord, that we are under the new covenant. Kaya sabi mo sa katabi mo, sabi sa'yo, blessed ka eh. Blessed na blessed ka. Thank you, Lord, talaga. Amen? So, again, these examples na binanggit ko sa inyo kanina, baka naman hindi kayo makatulog, okay, is not to frighten you or to threaten you. This is not a threat. This is good news for you. That happened to them. Okay, I'll learn from that at hindi mangyayari sa akin yung nangyari sa kanila. Amen? It's not a threat. The Bible is not threatening you. Kaya nga sabi niya, these are examples. And we have to read this with new covenant lens that Jesus paid it all. Amen. Thank you, Lord. So ang ibig lang sabihin dito, matuto na tayo sa nangyari sa kanila. Huwag yung susubukan mo pa. Ganun ba? Di ba madalas yun sabihin sa'yo, uy, huwag mong hawakan yan. Basa pa yung pintura, basa pa. Alam sasabihin ng isa, basa ba? Ay, oo nga no, basa. Gusto nila, susubukan pa nila. Di ba? Nakita na nga, nagkaroon ka ng pintura. Alright? Sinabi mo ng basa. Pero nung gagawin isa, talaga ba? Ay, oo nga. Mas matindi pa yung pag nasa bahay, madalas ito eh. Pagbukas mo ng ref, inamoy ka. Panis na pala to. Panis na pala to. Di ba? Saka-saka ka pa. Sabi, panis na ba yan? Tingnan ko nga. Oo nga. Di ba? Sinusubukan pa. Eh, nakita mo na nga yung mukha nung isa. Susubukan mo pa rin. So, minsan ng mga tao, sinabi mo na ayaw pang maniwala. Gusto nila, susubok din sila. And pagpipilitan nila, sasabihin pa nga nila minsan, pastora, totoo naman, kailangan naman, we learn from our own mistakes. Well, that's good if you learn from your own mistakes, but did you know, based on the Bible that we just read, the text, based on that, did you know that God wants you to learn from other people's mistakes at hindi ka na dumaan sa pagkakamaling yon? God would prefer that you learn from their mistake, not your own mistake. Alam naman natin, minsan may mga mistakes na, nakakatrauma. May pinagdaanan mo, grabe, ba't nangyari sa akin yon? O ngayon, natuto na ako. Natuto ka nga, na-trauma ka naman. Ayaw ng Diyos yun para sa mga anak niya. Do you believe that? Sino dito mga magulang, taas ang kamay? Di ba mga magulang, sabi mo, anak, huwag mo nang gawin yan. Alam ko na yan. Galing na ako dyan eh. Ikaw papunta ka pa lang. Tama ba mga magulang? Ba't yung sinasabi yon? Ayaw nyo nang danasin yung dinanas nyo. Ayaw nyo danasin ng mga anak nyo yung trauma, yung takot, yung pain, yung distraction na nangyari. Kaya sabi mo, anak, maniwala ka sa akin. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan. O, sabihin ng anak mo, ma, alam ko na to. Tingnan mo, ma, susubukan ko. Hindi nga, galing na ako dyan. Hindi, ma. Kaya ko to. Ayan, ipipilit, di ba? So, ano magagawa natin? Ang mga magulang, we want to, kung pwede lang, ilukso na natin sila sa terrible things because it has trauma involved. It has pain involved. At kung tayo dahil sa pagmamahal natin sa ating mga anak, gusto natin, pwede ba, ilulukso na lang kita. Huwag mo na lang gawin yung mali. Para tapos na, para hindi mo na dinanas. Nasabihin ng anak, hindi ma, kaya ko to. O, tingnan mo ma. O, tingnan mo, anong nangyari? Kaya mga anak, makinig sa inyong mga magulang. Mahal na mahal kayo ng magulang nyo. Kung pwede lang, itatawid kayo na hindi kayo nasasaktan. Ganon din ang ating Amang Diyos. Kung pwede lang, huwag ka na masaktan. Makinig ka na lang. Matuto ka na lang sa pagkakamali nila. Huwag na ikaw ang magkamali, anak kong mahal. Amen? So we can see the heart of the Father. It's all about love. It's not about not wanting you to have fun. It's not that. Alam na alam natin yan bilang mga magulang. Kaya mga anak, maniwala kayo. Mahal kayo ng magulang nyo. Hindi kayo pinipigilan dahil ayaw niya kayong magsaya o ayaw kayong bigyan ng opportunity. Talagang mahal lang kayo ng magulang nyo. But at the end of it all, the choice is yours.
Minsan sinisisi niyo mga magulang, anong klaseng magulang yan? Bakit ganyan ang anak? Hello? Hindi namin nakokontrol ang utak ng mga anak namin. Totoo? Gaano bang kaayos ang magulang, pero pag ang anak nagdesisyon na hindi siya susunod sa magulang, nangyayari ko anong gusto niyang mangyari. And the best example I could give you is the father of the prodigal son. He was a good father. Good to his children. And yet, yung son niya had prodigal living. Tinuruan ba niya mag-prodigal living yun? Nalustayin ng pera? Na mag-prostitution? Hindi niya ginawa yun. Wala siyang tinuro. Kaya lang kaisipan ng bata yun. Kaya para sa mga magulang na nahihirapan at nagigilty, ba't nagkaganon yung anak ko? Tinuruan ko naman ng tama. Totoo po yan. Alam ko ang puso nyo. Kaya lang meron talagang mga anak na gustong gawin muna ang mga bagay na pinagbawal para sila ay matuto. Well, you can understand now God. He wants the best for us. Only the good for His children. And yet sometimes we choose otherwise. Amen? So, be kind to parents. Amen? Be kind to parents. We want the best for our children. But sometimes our children would want to try it themselves. Okay? So going back, yung mga Old Testament people under the law, they really paid the price. Binayaran nila ang kanilang kasalanan ng kamatayan. And under the New Covenant, hindi ho pwede magreklamo ang Old Covenant people. Sabihin nila, ba't kami nagbayad? Ibig sabihin, yung mga yan sa New Covenant, di magbabayad. Alam niyo po, ang Diyos, He is a just God. And that is why God made sure na may nagbayad ng kasalanan ng mga New Covenant believers. And that is His only begotten Son, Jesus Christ. He paid for the sin of the whole world. That's why it is finished. Everything's been paid. Give Him the praise and the honor and glory, Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Kaya hindi pwede magreklamong Old Covenant. Alam nga namang hindi bayad, di ba? May nagbayad. At anak pa ng Diyos ang nagbayad. Praise be to God. So wala pong karapatan magalit ang Old Covenant people. Diyos mismo ang nagbayad ng ating mga sala. Okay? So, tayo po, let's learn from their mistakes, the mistakes of Israel, the mistakes of David. We know the mistake of David, and then the mistake of Solomon. Matuto na kayo dun. 700 wives, di ba? Pinukpok mo yung ulo mo 700 times. Pwede naman, isa na lang. Isang pukpok na lang. Pero 700 times pag hindi naman talaga nasaktan yung ulo mo, di ba? So, learn from their mistakes. These were all written for our benefit. Para matuto na tayo sa pagkakamali nila, huwag ka nang magkamali ng ganun. Gas-gas na yung storya na yan. You know what will happen. It's all there in the Bible. And it is for us to learn. Okay? So again, let me emphasize this. The Bible does not want you to learn from your own mistakes. Na ikaw pa yung gagawa. Ay, o nga no, mali. Hindi. Hayaan mo na yung nabasa mo sa Bible ang maging example para hindi na mangyari sa'yo. Amen? Ganyan ka kamahal ng ating Diyos. Amen. Okay? So, tayo po, let their failures be an example and not a threat. Hindi po ito pananakot sa atin. Pinapakita lang po how grave or how bad, how evil these sins are. At ang kabayaran niyan ay kamatayan. Salamat sa Diyos, binayaran ni Kristo para sa atin under the new covenant. In fact, in Christ, you're not under wrath. Hindi nagagalit sa iyo ang Diyos, and you're not under the curse. Wala ring sumpa para sa inyo. You are fully forgiven and forever reconciled. Sabihin nga natin yan, I am fully forgiven. I am fully reconciled. Praise be to God. Yan po ang nagawa ni Kristo para sa atin. So let their story, yung mga story nila Israel, let the story of David, Solomon, and all those people, let their story inform your choices. So bago ka ngayon gagawa, o nga pala, nabasa ko na to sa Bible gas-gas na to Let it inform your choices before you do them, And not intimidate your standing.
Yung nangyari sa kanila, hindi mangyayari sa inyo. Meaning to say, yung kaparusahan nila, like si David, namatay pa yung anak niya, dahil nangalunya siya, hindi yan mangyayari sa inyo. Hindi ganyan ang gawain ng Diyos. No? Now, let me just prove it to you. Romans 15:4. Sabi dito, for whatever was written in earlier times was written for our instruction. Para ma-instruct ka, magabayan ka. So that through perseverance and encouragement of the scriptures, we might have hope. So pag-asa ang binibigay sa atin. Salamat sa ginawa ni Kristo, may pag-asa ako. Maski nagkasala ako, may pag-asa ako dahil nilinis na ako ng Diyos. Amen po ba? Do you see that? That is the hope that it gives us today. When we read and when we learn about what they did before, nagkakaroon tayong pag-asa, hindi takot. Yan po ang ayaw na madama ng Diyos, no? Gusto niya magkapag-asa ka sa Kanya. Magpasalamat ka sa natapos na gawa ni Kristo. And remember this, God does not use fear, but He uses His goodness to make us come to repentance. Hindi ka tatakutin ng Diyos para magbago ka lang. Kaya pag nakakarinig kayo ng takot, hala ka, hindi ka na Christian. Hala ka, hindi ka papatawarin ng Diyos. Hindi po yan boses ng Diyos. Ang ginagamit niya ay kabutihan niya. Anong sasabihin sa iyo dapat ng Diyos? Na dapat naririnig nyo? Mahal pa rin kita. Pinatawad na kita. Nilinis na kita. Yan ang goodness ng Diyos para magbago ka, magkaroon ka ng tunay na pagbabago. God never uses fear so that you will have repentance. So kung takot at fear ang nadadama natin, walang ibang pinanggalingan niyan kundi ang demonyo. He wants you to be afraid. He wants you to turn away from God, be ashamed, and be guilty. Yan po ang gusto ng kaaway. Now, if you're going to have sadness for a sin that you have done and want to change, yan po galing sa Panginoon. Because, totoo naman, wala na sa nature natin ang gumawa ng mali. Kaya, nalulungkot tayo. Bakit ko ba nagawa yun? Di ba? But kung fear po, iba po ang sorrow sa fear. Tama po ba? Ang fear, tatakutin ka niyan. Sabihin sa'yo, laka, pupunta ka impyerno. Fear yon. Pero yung nalungkot ka, bakit ko ba nagawa yun? Ano ba? Bakit ko nagawa? Lord, sorry. Iba yun. Yun ay lungkot. Bakit ko nagawa yun? Alam ko na yun eh. Okay? Pero ang takot, sasabihin niya, hindi ka na Kristiyano. Kristiyano ka ba? Ginawa mo yun? Yun po ay guilt trip. Yun po ay fear given to you. That is of the devil. I'm teaching you how to discern whether this is from God or from the devil. Right? So, the devil is the accuser of the brethren. Una, dadayain ka. Pag nadaya ka, aakusahan ka. Ang galing, ano? Yun talaga trabaho niya eh. Dadayain ka muna. Pag nadaya ka na, aakusahan ka day and night, night and day. So if you have that kind of fear, guilt, that is from the devil. That is not the voice of God. The voice of God is always good. He would tell you, anak pa rin kita. Pinatawad na kita. Malinis ka na dahil sa dugo ko. Yan galing sa Diyos. Amen? If you're not hearing those voices, it's maybe because you're hearing the wrong sermon. You're not hearing the good news. The good news tells you, you have been cleansed. Jesus paid for your sins. You have been made blameless, above reproach. That is the good news. So kung nakikinig ka doon sa mga preaching na nagkasala ka, nakakahiya ka, paano mo ginagawa yan sa Diyos? Manluloko ka. Yan po ay boses ng kaaway, hindi po boses ng Diyos yan. God does not use fear. He uses His goodness so that we come to repentance. Amen po ba? Tandaan nyo lang po yun, malalaman nyo kung boses ng kaaway o boses ng Panginoon. Amen? Okay. So ang grace-based takeaway natin, number 1, the Old Testament was written for our instruction, but we read it with new covenant lens or eyes. Si Jesus po kasi ang nag-fulfill ng law, and we are under grace, not the law. And ito po mga examples ang nakita natin sa Old Testament, they don't put us under the old requirements.
Instead, they point us to Jesus. Salamat, Panginoon, hindi ako mamamatay tulad nila dahil ikaw ang namatay para sa akin. Amen? It points you to Jesus. That's how you read it with New Testament eyes or New Covenant eyes. Jesus who has already forgiven and united us to Himself. Isa na tayo kay Kristo forever. Sabihin natin lahat, forever. So, ibig sabihin, hindi na magbabago yan. Ano man ang iyong sala, hindi na magbabago yan dahil forever na tayo united sa ating Panginoon. Amen? Do you see the security He gives you? Ano man ang gawin mo, sorry, too late. Kaya alam niyo yung kaaway, wala na lang ginagawa yan kundi lokohin tayo. At pag naloko ka niya, iakusahan ka niya, wala na siya magagawa eh. Secure na tayo sa ating position in Christ Jesus. Inaakusahan na lang tayo ng kaaway. Bakit? Para mawalan tayo ng loob. Para wag tayo umasa sa Diyos. Para matakot tayo sa Diyos imbis na tayo magpasalamat sa Kanya. That's what ang tawag po doon ay asar-talo. Yun na lang magagawa niya eh. Hindi niya na tayo pwede ma-unsave. We are already saved by the blood of Jesus Christ. Amen? Praise God. Okay, so that is point number 1. Learn from Israel's mistake without fear because we look at it with new covenant lens. Number 2, depend on Christ in you. Where is Christ? In me. Not self-confidence. Sa mundo po kasi lagi tinuturo yung self-confidence. Oh, be confident, anak, kaya mo yan, malakas ka, kaya mo yan, magaling ka. Okay, it's always about putting the confidence in ourselves. But ang sinasabi po sa atin, huwag sa sarili nating lakas, huwag sa sarili nating talino, dumepende tayo kay Kristo na nasa iyo na. Amen? So, that's why sinabi po doon sa verse na binasa natin sa 1 Corinthians 10, take heed. Oh, take heed, makinig ha, lest you fall. Bakit? Kasi, pag nagtiwala tayo sa sarili lang natin, sa sarili nating lakas, kilala nyo naman sarili nyo. Minsan kaya nyo, minsan hindi. Kaya ko to, biglang bumigay din. Diba? So kung titiwala lang tayo sa sarili natin, tayo po ay bibigay din at sisisihin pa natin ang sarili natin. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo when you are in temptation, I died to sin and I am a new creation with new desires. Okay? Kung yan po sasabihin natin, we'll be able to trust in the Lord na tutulungan tayo sa ating mga sitwasyon, sa ating mga temptasyon na lumalapit sa atin, no? So, it's living from who you are in Jesus and not from your self-effort or by the law. Nakita niyo po ba ang diferensya? Ang self-confidence, kaya ko to. Ang confidence in Christ, Lord, tulungan niyo ko. Lord, I believe that I am dead to sin, alive to Christ. Nakadepende kay Kristo, hindi sa sarili mong lakas. You know, I have learned all these years that I don't trust myself, but I trust in the Lord. Kung sa sarili lang ako magtitiwala, yung paano mag-preach, kung paano kayanin ang mga temptation, hindi ko kakayanin. Pero kung sa Panginoon ako magtitiwala, anuman po ang aking pagdaanan, alam ko tagumpay na ako. Amen po ba? So put your trust in the Lord. Last week, si Zach po, he mentioned about being slaves to sin. And now, tayo po ay slaves of righteousness. So ano po ba ibig sabihin nun? Kung dati, slave to sin ka, hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, minsan nagtataray ka, di ba? Tapos, pagyayabang mo pa yon. Kasi slave to sin ka. Sabi mo, tinarayan ko nga siya. Naku, nilaksak ko talaga ng boss, pinamukha ko talaga sa kanya. Yan. Ganyan tayo nung slaves to sin tayo. Pero nung slave of righteousness ka na, ang sinasabi mo ngayon ay ganito, tinarayan ko nga eh. Bakit ba? Dapat inayos ko na lang yung pagsasalita ko. Bakit na ganun ngayon ang inyong pagsasalita? Dahil slaves of righteousness ka na. Gusto mo na gawin ang katuwiran ng Diyos, lakaran ng katuwiran ng Diyos. Amen? Can somebody relate to that? Dati ang yabang pa natin, ay naku, tinarayan ko siya. Naku, pinamukha ko sa kanya. O, di ba? Ganun, yabang pa natin, no? Kasi slaves to sin tayo. Wala tayong magawa. Yun talaga, alipin talaga tayo ng kasalanan. Pero ngayon, hiyang-hiya naman tayo, no? And in fact,
to the point na kaya mo nang kontrolin ang sarili mo because you have the Holy Spirit in you giving you the self-control, alright, to say no sa pagtataray o sa sobrang galit. Napipigilan mo na yung sarili mo dahil sa kanyang biyaya. Amen po ba? So let us depend on the fruit of the Spirit in us. Sabi mo nga sa katabi mo, hitik na hitik ka sa bunga. You have to be made aware of that. Kasi bihira po yan ng pag-usapan. No? Pero ako po, I'm so thankful. I have this poster board sa kwarto ko at nandun po yung fruit of the Spirit. Alam nyo, good reminder siya. Lagi ko naaalala, I have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. You know, if you have a poster or something, i-remind nyo lang. Dahil punong-puno po kayo niyan. Kaya lang bihira kasi mapag-usapan yan eh. But if you're aware of it, yun po ang may di-display nyo. You'll always be aware and therefore you're able to display it. Hindi nyo na ho pipilitin maging with control or loving. It will just come out of you. Why? Kasi aware ka na. Madaming tao hindi sila aware na punong-puno na sila ng pag-ibig ng Diyos, ng kapayapaan ng Diyos, ng self-control and goodness. Ang alam lang nila sarili, masungit ako, ganto ako, wataray ako. Pag yan ang lagi nyo nasa isip, talagang yan po lalabas sa inyo. But make yourself aware. I encourage you, make your own poster. You can draw it yourself, write it yourself, and make yourself aware that you are full of the fruit of the Holy Spirit. Amen? Okay, so meron na po tayo niyan. So dun po tayo didepende sa bunga ng Espiritu, kay Jesus na nasa atin na, binago na tayo, hindi na tayo yung dati. Amen po ba? Amen. Praise God. So that's number 2. Number 3 na po tayo. Ang bilis, di ba? Okay, number 3, temptation is common. Yung temptation nyo, temptation ko rin. Walang pinag-iba yan. It's common to man. Alright? So nakakahiya man, pero alam natin, lahat ng temptation, pare-pareho yan. Depende na lang yan sa edad mo, sa panahon. Alright? But temptation is common to man. Alright? But God is faithful. Amen? Tapat ang ating Diyos. Nagpo-provide siya ng way of escape. So huwag kayo matakot. Kung may temptation, nandiyan na yung temptation, hanapin nyo naman yung way of escape. Laging meron yan. Now, I have to emphasize na again, lahat tayo tinetempt ng kaaway. Yan po ang trabaho niya. Satan is the great deceiver. He is. Pandaraya po ang kanyang gawain. Padadayain ka sa umaga, okay? Aakusahan ka sa gabi, at patuloy kanyang aakusahan. Yan po ang trabaho niya, no? So, bakit po niya ginagawa ito? Kasi asartalo lang po talaga. Yun lang po talaga mabibigay ko sa inyong dahilan. Para po sa mga believers of Jesus Christ, hindi niya na kaya baguhin ang inyong position in Christ. You are already seated in the heavenly places. Yun na po ang pwesto natin. Okay? Ano ba't niya tayo iniinis? Para tayo habang naglalakad sa mundo ay mawalan ng pag-asa, magalit sa sarili, talikuran ng Diyos. Yun na lang po ang kaya niyang gawin. Pero hindi po mangyayari na tayo po ay mapapawalay pa sa pag-ibig ng Diyos. Okay? So, yun lang po ang kanyang trabaho. Talagang yun po ang gawain niya. So nobody is exempted. Did you know that even Jesus was tempted as well? Basta tao, nakatapak ang paa mo sa lupa, sigurado may temptation ka. Ang tanong na lang, magpapadaya ka ba? Alright? Yun na lang ang tanong, magpapadaya ka ba? Well, madadaya ang tao pag hindi mo alam ang salita ng Diyos. Si Jesus is the Word of God, kaya hindi siya nadaya, hindi siya nagkasala. Amen? So the more we know of the Word of God, the more we know of who we are in Christ Jesus, hindi ka madadaya ng kaaway. Hindi ka mahuhulog sa temptation. Okay? Now, I have to let you know, pag tinetempt ka, hindi ka pa nagkakasala. Are you getting this? Pag binubulungan ka pa lang ng kaaway, hindi ka pa nagkakasala. Si Jesus, ilang beses po, binulungan niya ng kaaway. After his 40 day of fasting, alright? No food, no water po yun. Alam niyo po ba, tinira siya talaga ng kaaway. If you are the Son of God,
make this or turn this stone into bread. Alam ng kaaway yung kahinaan niya at that time, no? Na-observe ng kaaway. And so alam niya gutom na si Jesus. So dalawang bagay yung tinira niya. Kung anak ka talaga ng Diyos. That's one, his identity. At pangalawa, tinira yung kahinaan niya. Kailangan niya ng pagkain. Okay? So, of course, we all know Jesus answered, "It is written." Ang sagot po sa bawat temptation ay salita ng Diyos. Amen? If you know the Word of God, you will not be tempted. Okay? So lahat po tayo, hindi tayo magpapadaya. How? By hearing and hearing the Word of God. Right now, you are protecting yourselves from temptation because you are hearing and hearing by the Word of God. Amen? Praise God. So, maging matibay po tayo sa katotohanan at wag po tayo magpapadaya sa kaaway, no? So, God already made us righteous. Sinong gumawa? Ang Diyos. He made us righteous. So, hindi ka pwede gawing unrighteous ng kasalanan mo. Amen. Your sin cannot blemish you. Cannot make you unrighteous. Because making you righteous is the work of God. We did not make ourselves righteous by being good. It was God who made us righteous when we believed in Jesus Christ. Through faith in Christ, we were made the righteousness of God. So hindi rin kayang gawin ng kaaway na tayo po'y gawing unrighteous. Maski ikaw, hindi mo kayang gawin ang sarili mo unrighteous. Okay? Because righteousness is by believing in the Lord Jesus Christ. Amen? So, huli na ang kaaway, hindi niya na ikaw kaya gawing unrighteous, pero pwede kanyang inisin. Pwede kanyang takutin kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kaya pasasalamat po sa ating Diyos Ama na ginawa na tayong matuwid dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Alam mo yung kaaway, sabihin pa niya sa'yo, paano mo tatawagin sarili mong Kristiyano? Naisip mo yan? Ginawa mo yan? Nagbabasa ka pa man din ng Bible? Pumupunta ka pa man din sa church? Kaaway po yan. Malinaw na malinaw po, kaaway po yan. Pag naririnig po natin yan, yan po ay boses ng kaaway. Pero dapat po ay mas matunog sa atin ang boses ng salita ng Diyos. Ikaw ay tuwid na. Ikaw ay pinalaya na. Ikaw ay pinatawad na ng ating Diyos. Amen! Come on! Yun ang panlaban nyo doon. It is written, I am forgiven. I am the righteousness of God in Christ Jesus. It is written, I am above reproach. So that you can say no to the enemy. Okay? Kundi, tutuksuhin ka na, pagkatapos aakusahan ka pa. Pagkatapos mo ako tuksuhin, ngayon aakusahan mo ako. Yun po ang kanyang gawain talaga. Okay? So, we can escape by the truth. Okay? We can escape the enemy by the truth. And maaring itanong nyo to, pastora, bakit? Paano po pagka nag-fall talaga ako sa temptation? Nagawa ko yung kasalanan. Okay? Be secure. Be so secure. Maski nag-fall ka sa kasalanan, katuwiran ka pa rin ng Diyos. Maski nag-fall ka sa kasalanan, pinatawad ka pa rin ng Diyos. 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, pati yung sala mong yan, kasama na sa binayaran ng ating Panginoon. And that is the blessing of being under the new covenant of Christ. Amen. Come on, bless the Lord. Salamat. Iba talaga ang new covenant. Ibang usapan to. Better promises. No? So sila nagbayad ng sala nila ng kamatayan. Tayo may nagbayad na ng ating sala. So ano man ang greatest temptation nyo, isipin nyo yan, whether you fell into it or not. Alright? You overcome by the Word of God and by the blood of Jesus Christ. We overcome by the Word of God. Kung anong alam mo sa salita ng Diyos. At ang katotohanan na lahat ng sala natin, hinugasan na ng dugo ni Kristo Jesus.
Amen? Praise God. So, it could be different for you. Iba-iba po ang temptation natin. Dumadaan po yan sa buhay natin. Ang tanong na lang, magpapadaya ka ba? Ang sagot, hindi. Makinig at makinig ng salita ng Diyos na maski nagkasala ka na, pwede ka ulit tumayo at sabi mo, I am forgiven. I am righteous before God. I have been cleansed by the blood of Jesus. Kasi pag hindi mo alam yan, sasabihin mo sa sarili mo, paano naman yun? Siguro galit na sa akin si Lord. Siguro hindi na ako papansinin ni Lord. Siguro hindi niya napapakinggan yung mga prayer ko. If you do not know the Word of God, yan ang papasok sa isip mo. Alright? So, I need to emphasize this. Number one, God does not give us temptations. Temptation in the Greek is translated in English as temptation, trial, testing, and tribulation. God does not give us temptation, trial, testing, and tribulation. Hindi galing sa Diyos ang pagsubok. Mabuti ba ang pagsubok? Pero yung iba sabihin, Lord, thank you. Alam ko, pagsubok mo itong sakit na ito. Hindi galing kay Lord yan. Hindi po galing kay Lord yan. God is good all the time and all the time. God is good. Good ba yung sakit? Hirap na hirap ka nga. Good ba yung naghihirap ka sa buhay, wala kang pera? Hindi. Kaya hindi galing kay Lord yan. Lahat ng kahirapan, lahat ng problema, walang galing kay Lord. Galing yan sa kaaway. Napakalinaw po niyan sa Bible, galing po yan sa kaaway. Every good and perfect gift comes from the Father of lights. At wala po siyang pagbabago. Ibig sabihin, hindi siya pabago-bago. Katulad ng tao, nagbabago, pero ang Diyos hindi nagbabago. So, hindi po galing sa Diyos ang temptation, testing, and trial. Ba't nangyayari, Pastora? Alam mo, minsan, pag may kausap ako, hindi galing kay Lord ang temptation, testing, trials. Tapos papakitaan ko siya ng verse. Mamaya papakita ko sa inyo. Pag napakita ko na yung verse, sasabihin naman nila, pero pinayagan niya. Sabi ko, bakit gusto mo galing kay Lord? Talaga, ba't gusto mo galing kay Lord? Sabi ko, hindi. Mali yung statement mo. Ikaw ang pumayag. Hindi si Lord ang pumayag. Ikaw ang pumayag. Alright? So, ganun po. At ang tanong ko doon, bakit ka nagpalit ng line of talking? Kanina sabi mo, galing sa Kanya. Nung binigyan ko ng verse, sabi mo, pero pinayagan niya. Alam niyo, naghahanap sila ng paraan na para ituro lahat kay Lord. Bakit gusto niyo maging masama si Lord? Never masama si Lord. Amen? He is always good. Why do you point all these trials to Him? It does not come from Him. Okay? So, patunayan ko po sa inyo, James 1:13-14, let no one, sabihin nga natin, let no one wala daw dapat. Let no one say when he is tempted, tinetempt na siya, di ba? I am tempted by God. Huwag mo daw sabihin. Huwag mong sasabihin. Ang linaw niyan. Hindi ko alam ba't sinasabi lang, ako sinusubukan ni Lord. Salamat Lord, sinusubukan niyo ako, natututo ko. Hindi galing kay Lord yan. Galing yan sa fallen world, galing yan sa mga desisyon natin at sa kaaway, pero hindi galing kay Lord yan. Let no one say when he is tempted, tested, or tried, I am tempted by God. Huwag mo daw sabihin yon. Bakit? For God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. Wala daw siyang tinetempt, wala siyang tinetest, wala siyang sinusubukan o binibigyan ng tribulation. Wala. Amen? But each one is tempted when he is drawn away by his own desire. So tayo po, may kanya-kanya tayong desire, kanya-kanya tayong kahinaan, at naobserbahan po yan ng kaaway. Through his observation, kasi hindi naman niya nakikita yung utak natin, but through his observation, ine-entice tayo. Di ba mahilig ka sa ganyan? Kunin mo na, di mapapansin yan. So ine-entice tayo ng kaaway. Nakikita niya yung kahinaan natin by observation, and then he will entice you. Okay? Pero malinaw na malinaw po sa scripture na binasa natin, pakipicturan po yan, James 1:14, hindi galing kay Lord ang temptation,
testing, trials, and tribulation. God is good all the time, and all the time, God is good. Hindi pwedeng galing sa Kanya. Amen? And, years ago, I told this before, but I want to repeat it for those who are newcomers, no? I was telling the Lord, paano ko mapapakita sa kanila na hindi talaga galing sa inyo ang temptation? Hindi galing sa inyo yung mga pagsubok, susubukan ka muna, titignan kung malakas ang faith mo, na hindi galing sa inyo yon. And you know what He told me? Go to to Matthew, where nandun nakasulat ang temptation ni Jesus. Clearly, loud and clear, makikita mo kung sino ang totoong nagbibigay ng temptation. Are you ready to see it? Okay, punta tayo doon. Matthew 4:1. Look at this. Ang linaw nito Then, sabi yan, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the... Sino nagtetempt? Oh, ang linaw Ang nagtetempt, ang nagbibigay ng testing, trial, and tribulation ay ang demonyo. Bakit? Pastora, ano bang trial binigay sa kanya? Sabi sa kanya, kung anak ka talaga ng Diyos, palitan mo yan, gawin mong tinapay ang bato. Kung anak ka talaga ng Diyos, pag tumalong ka dyan, sabi, sasaluhin ka daw ng mga anghel. So sinusubukan siya, di ba? So andun ba ang Diyos para tuksuhin si Kristo? Hindi. It was the devil all this time. And that's a clear picture for you to understand na demonyo ang nagbibigay ng testing, pagsubok, trials, temptation, hindi ang Diyos. Pag nagkakaroon ng pagdududa, Lord, anak mo ba talaga ako? Lord, bakit wala pa yung provision? Sinusubukan mo ba ako, Lord? Hindi si Lord yon, demonyo yon. I'm teaching you how to discern whether this is from the devil or from the Lord. Hindi ganyan ang Diyos. Amen? Malinaw na po ba? Okay, so, ang dapat nating tanong ay ito, which tinanong ko kay Lord just when I was meditating on this. Sabi ko, Lord, bakit sinabi dito, then was Jesus led up of the Spirit? Sinong Spirit to? Holy Spirit. Bakit siya nilid ng Holy Spirit into the wilderness para i-tempt ng kaaway? Dapat yun ang tanong natin. Bakit siya nilid ng Holy Spirit doon? Now, there are 3 answers that I can give you. There may be more. But ito po ang 3 dahilan. Number 1, kaya siya nilid ng Holy Spirit doon because Jesus needed to be tempted at all points, but of course, He did not sin, so that, itong dahilan, He can sympathize with us. Kasi kung hindi dumaan po sa temptation si Jesus, pwede natin sabihin kay Lord, Lord, hindi mo naman alam yung pakiramdam na tinetempt ng kaaway. Diyos ka hindi mo naman alam yung pinagdadaanan ko na dumadaan ako sa hirap, dumadaan ako sa sakit. Alam mo ba yun, Lord? Ang sagot po dito, He was tempted at all points but did not sin. Amen? So alam niya ang pakiramdam na tinutukso ng kaaway, na sinusubukan ng kaaway, na binibigyan ng problema sa buhay. Alam niya yon. Bakit? Dinaanan niya lahat yon. Mag-isip na kayo ng temptation niyo. Lahat yan, dinaanan ni Jesus. Pero hindi siya nagkasala. Tinukso lang siya ng kaaway. Okay? He was tempted also about riches, kaperahan, material things. He was tested in that. Pero Jesus said, it is written. Amen? Yun lagi ang sagot ni Jesus. So malinaw po ba yun? He had to be tempted at all points but did not sin so that He can sympathize with us. Kaya mga kapatid, pag may pinagdadaanan kayong temptation, the Lord understands you. Alam niya ang hirap ng pinagdadaanan niyo. Kaya nakakasimpatya ang ating Panginoon. Amen? Number 2, bakit kailangan siya nilid ng Holy Spirit to the wilderness para siya ay tempt? So that by Scripture, we can see a clear picture that temptation is an outside force trying to influence our soul, our mind, our will, and our emotion. Kailangan makita natin na ang demonyo, ang nagtetempt sa atin, nasa labas, wala sa loob mo. Baka kala mo,
dinidemonyo na ako. Bakit yung demonyo nasa isip ko? Wala! Wala po kayong demonyo sa isip nyo. Kayo mga mananampalataya ni Kristo, nasa inyo na ang banal na spirito at ang banal na spirito hindi makakahati sa bahay ng demonyo. Amen? Hindi siya nakikishare ng residence with the devil. So the devil is an outside force. Huwag nyo makikita, hala, napoposes yata ako. Hindi na kayo pwede maposes. Amen? At wala yung maliit na demonyo sa kilay nyo o sa ulo nyo, wala. Hindi siya nakakapasok sa atin. Amen? He is an outside force trying to influence our soul, our mind, our will, and our emotion. Malinaw po ba yon? Hindi nakakapasok sa inyo ang demonyo. Amen? Alright. So, thanks be to God, the Holy Spirit is living in the inside of us. Amen? And He will not share residency with the devil. Okay, number 3, bakit po nilid ng Holy Spirit si Jesus into the wilderness to be tempted? Number 3 answer is to show us that Jesus overcame the temptation by the Word. It is written. Yan lagi ang sagot ni Jesus. It is written. Lagi niya kino-quote ang word, kaya hindi siya pumasok o nahulog sa temptation. Okay? So, we also overcome temptation the same way. Pag may tinetempt sa atin ang kaaway, ayan, wala kang pera, kumuha ka na lang dyan, huwag ka na magpaalam. It is written, God is my provider. He will provide and supply all my needs according to His riches in Christ's glory or in the glory of Christ. Amen? So, hindi mo kailangan magnakaw para lang ikaw ay pagsuplayan. Meron kang Diyos na nagpo-provide sa'yo. Amen? So, use the Word of God. Jesus used it. He was being tempted, pero natanggihan niya ang temptation by the Word of God. Okay? So, tandaan din po natin that grace does not remove the temptation. Baka sabihin nyo kasi, ba't hindi nalang tanggalin ni Lord yung temptation? Hindi. In the temptation, God gives us grace to empower us with endurance. Kakayanin natin na humindi. Grace gives us the power to say no to sin. Yun po ang binibigay. No? Kasi pag tinanggal lahat ng obstacles or ang temptation, ano pinagtagumpayan mo? Pero ang pinakamaganda, maski may obstacle, maski may temptation, may biyaya na nag-overcome ng lahat ng temptasyon. Amen? Nakita niyo ba yon? Paano ka naman naging victorious? Wala ka naman palang nilabanan. Di ba? So mas maganda, yes, thank you Lord sa biyaya na paglabanan ko lahat ang mga temptasyon, ang mga trials, ang mga pagsubok. Amen? And also know that God always provides a Spirit-led exit. Lagi po may exit, may escape door. So pag nandiyan na yung temptation, hanapin nyo kagad yung escape door. Huwag kayo mag-focus sa temptation. Okay? So you can escape temptation just like Jesus did. Jesus knew who He was. So number 1 ang identity natin. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Hindi na magbabago yan. Once a child of God, always a child of God. Amen? And remember, Jesus spoke the word. So speak the word of God. Stand firm on the word. Okay? Remember, Jesus' victory over temptation is also counted as your own victory over temptation. Tandaan niyo po yan. Okay? So just find the escape door. Pag naiipit ka na against the enemy, no? There's always an exit or an escape door that God has provided. So escape number 1 is the truth. Sabihin natin lahat, the truth. His word is truth. So ang totoo sa'yo ay you are dead to sin, alive to God. Now tandaan nyo yan, napaka-importante niyan. Sabihin natin lahat, I am dead to sin, I'm alive to God. Alam niyo bakit totoo, importante yan? Pwede niyong hindian ang kasalanan kasi sabi mo, patay na ako dyan. Pero kung sakasakaling magkasala ka man, you fell into temptation, ito pa rin ang sasabihin mo, I'm dead to sin and I'm alive to God. Ibig sabihin nun, kasi aakusahan ka na ng away. Kala ko ba Christian ka o ba't nagawa mo yun? Diba? Yun ang susunod sabihin niya. Sabihin mo lang sa kanya, excuse me, I'm dead to sin, I'm alive to God.
Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, maski nagkasala ako, sin, you have no power over me. You cannot condemn me. You cannot make me pay for death or with death. Are you getting this? Katagumpayan pa rin natin yan, whether you sin or not. That's a verse that you can declare, I am dead to sin and I'm alive to God. Amen? So walang kapangyarihan sa'yo ang kasalanan. And kung walang kapangyarihan sa'yo ang kasalanan, wala ring condemnation para sa'yo. Amen? So Romans 6:11-12 says, count yourself dead to sin and alive to God. Alright? And don't let sin reign or obey its lusts. So again, paano pag na-obey mo? Tayo lang ulit. Sabi mo, I am dead to sin and I'm alive to God. I am forever forgiven by the blood of Jesus Christ. So you have to know the words of God. Kaya paulit-ulit po tayo, no? Para yun din po ang bibigkasin natin. Escape number 2, tatlo lang po ito. Galatians 5:18 says, you're led by the Spirit, not by the law. And one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. Tandaan nyo lang, hitik na hitik kayo sa bunga ng self-control. And that will give you strength to say no to sin. Escape number 3. Remember that you are perfectly cleansed in Christ Jesus. Perfectly cleansed. Sabi nga natin, I am perfectly cleansed in Christ Jesus. Okay? So yan po ang escape nyo. Kaya magkasala ka, kaya hindi, ang sasabihin mo, malinis na ako dahil kay Kristo Jesus. Hindi, nagkasala ka. Sabi sa'yo ng kaaway, ano, kagagawa mo pa lang. Sabi mo, I am perfectly cleansed in Christ Jesus. Hindi nagbabago ang katotohanan. Now I tell you, when you understand that, it is the same power to make you say no to sin the next time. Bakit? Nakita mo ang kabutihan ng Diyos na bagamat ikaw ay nagkasala, ang sinasabi pa rin sa'yo ng Panginoon, malinis ka na, nilinis ka na ng dugo ko, pinatawad na kita. And everybody says, amen and amen. Come on, bless the Lord. Thank you, Lord. So we see, under the new covenant, we believers are so blessed. You know, if you stumble in grace. Sasaluhin ka ng biyaya. Hindi ka sasaluhin ng parusa. Hindi ka sasaluhin ng kamatayan. Hindi ka sasaluhin ng sumpa or condemnation. It is the grace of God that will catch you when you fall. Napakabuti ng ating Diyos. Walang guilt trip, walang takot na ibibigay sa'yo, kundi papaalala sa'yo na ikaw ay nilinis na. Ikaw ay anak ng Diyos at hindi nagbabago ang tingin sa'yo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Diyos. The Holy Spirit is our comforter. He will give you comforting words. Papaalala niya sa'yo ang ginawa ni Kristo. The once and for all sacrifice na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya sa'yo, anak, para sa'yo tong ginawa ko. Para wala ka ng bayaran. Wala ka ng sala dahil naniwala ka sa akin. Holy Spirit is also our lawyer, our advocate. He makes a way for you. Listen to the Holy Spirit. He's telling you, all your sins are forgiven by the blood of Jesus. And that is documented in the scripture. Nothing can change that. The Holy Spirit is our teacher, and He will remind you of the words of Jesus, what Jesus Christ has done for you, that you were made righteous because you believed in Jesus Christ. Salamat sa ating Panginoon. All we need to do now is to agree with God and how He sees us. And it doesn't affect our status no matter what you do.
Yan ang new covenant. Bago pong kumbaga kontrata, wala na po ang dati. Hindi tayo kasali doon. And that's why we thank the Lord today. And for those who have not received Jesus, if you want to be part of this new covenant, believe in Him. Believe that Jesus paid for your sins at the cross. That is the reason that He hung on the cross, because it is in His blood that the new covenant was ratified. Naging official po at the cross dahil binayaran ng Kanyang dugo ang bagong covenant. So if you have not yet received Jesus, all you need to do is say, Lord Jesus. Sabayan niyo po ako sa maiksing panalangin. Sabi mo, Lord Jesus, I receive you in my life. I thank you for paying the price for me. Thank you na ikaw ang namatay para sa akin. Hindi na ako magbabayad ng kamatayan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ito at naniniwala ako sa iyo. And everybody says, Amen and Amen. Come on, let's bless the Lord. And guess what? If the Son sets you free, you are free indeed. Amen? Come on, bless Him. Salamat aming Diyos. Salamat. Thank you, Lord. So no more curse for you. No more falling dead. No? Katulad ng mga nagkasala nun, no destroyer will destroy you, and no serpent will destroy you, because Jesus took all our sins. Salamat aming Diyos. Did you learn something today? Come on, let's bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We belong to a better covenant. Amen. It's the covenant of grace, and grace will always catch you when you fall. Huwag kami mag-alala. Grace upon grace is what He has given us. Amen.